everyone. My name is Eloisa M. Celestra, a graduate of Senior High School Humanities and Social Sciences in Margarito E. Duabit Memorial National High School with high honor considered as the class valedictorian of batch 2017-2018. And I'm also the Supreme Student Government President and the Auditor of Federated Supreme Student Government in the whole Rizal. So now I will tell you a story of a man and his daughter, Gigi. So, Lunes po ng umaga, pasokan na naman ng mga mag-aaral. So, yung babae, maaga siyang nag-prepare para makapasok sa eskwela. Then, biglang dumating yung tatay niya, tumawag ng anak, papasok ka na. So, yung batang babae, sumakay siya dun sa tricycle. So, pagsakay niya dun sa tricycle, hinatid siya dun sa paaralan niya. Then, pag naman siya bumaba, sinabihan siya ng tatay niya na mag-aaral kang mabuti. Then, yung ginawa ng batang babae, hindi niya ito pinansin. Basta-basta lang siya umalis, iniwan niya yung tatay niya na ganun lang, makakanga lang. Pero, the next day, papasok na naman yung batang babae. Ganun pa rin. Bago siya pumasok sa eskwela, inabutan siya ng baon. Then, pagkababa niya sabi, anak, mag-aaral kang mabuti. Pero hindi niya mo nitong pinansin kasi excited siya na makausap yung mga kaibigan niya. Parang wala lang sa kanya. Then, dumating yung araw ng Miyerkules. Sinundo na naman siya ng tatay niya gamit yung tricycle niya. Then, ibinaba sa paaralan. Then, anak, mag-aaral kang mabuti. Then, hindi na naman niya ulit pinansin sa pangatlong pagkakataon. Then, dumaan ng mga araw, buwan, taon. Laging ganun yung araw ng batang babae. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi man lang niya nilingon o pinansin yung tatay niya na nagsasabi ng anak, mag-aaral ka ng mabuti. Pero yung tatay na handang maghirap, yung tatay na hindi nauubusan ng boses, yung tatay na gagawin ang lahat, mapag-aral lang yung batang babae yun. So, dumating yung time na na-realize ng batang babae lahat ng sinasabi ng tatay niya. Yung tatay na yun is yung papa ko. Yung papa ko na laging nagsasabi sa akin na anak, mag-aral ako mabuti. Pero yung di alam ng papa ko na yung mga salitang yun, yung mga simpleng boses na yun, yung mga konting salitang yun, yun yung dahilan kung bakit ako may mga medal na ganito. Yun yung dahilan kung bakit ako nagpupursige sa pag-aaral. Yun yung dahilan kung bakit kailangan ko o gusto kong suklian lahat ng paghihirap nila sa akin. Kasi yung salitang anak, mag-aral ka ng mabuti. Marahil sa ibang magulang, iisipin nila na kapag may binitawan silang mga salita, papasok sa tenga ng kanilang mga anak, tapos lalabas sa kabila. Pero hindi po. Lahat po ng binibitawang salita ng mga magulang is tumatatak po sa aming mga puso at isipan. So yung pong mga salitang yun ang naging dahilan kung bakit ako nag-pursige sa pag-aaral. So yun po yung naging kwento ko kung bakit nakikita niyo ako nagsasalita sa harap niyo. So, kakandal po nung nakamit kong mga medalya at parangal, syempre, nagdadi naman po ako sa hirap. Katulad na lang ng ibang mag-aaral dyan, naranasan ko din mawalan ng baon, nahirapan din ako gumawa ng project. Halos isang oras lang yung tulog ko, pero pumapasok po ako sa paaralan. And, naranasan ko din na mahuli ng kamag-aral ko, na masabihan ng hindi maganda. Pero yung mga sinasabi nilang yun, yung mga taong hindi naniniwala sa akin, yung mga taong nais kong may patunayan sa kanila na kaya ko. Sila po yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na gawin lahat ng makakaya ko. Yung 110% para lang makamit lahat ng gusto at magtagumpay sa buhay. So, hindi lamang po dito natatapos yung parangal na gusto kong makuha. Sabi nga dun sa isang quote, work until you no longer need to introduce yourself. So, pagtrabaho lang po, hardship, wala yan. Pero pag nakamit mo po yung tagumpay mo, doon mo mararanasan kung gaano masarap mabuhay. Yung parangal na nakukuha ko is hindi ko siyang ginagawa para sa sarili ko. Inaaral ko sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa mga magulang. Sila yung dahilan kung bakit ako. At para ako magtagumpay, syempre, lahat ng ginagawa ko is inaalay ko
schedule dahilan kung bakit ko natatapos lahat ng kailangan ko gawin. So, ang pangarap ko po sa buhay ay maging isang guro. Marahil sa iba parang simple lang yung pagiging guro. Pero kasi sa akin, dahil president ako ng student council, parang mas naramdaman ko yung kailangan ng mga mag-aaral. So gusto ko rin na maging katulad ng mga guro ko na nag-share ng knowledge sa kanila, nagtuturo. Yung feeling na mabibigay mo yung kailangan nila. Hindi financial pero yung kakayahan na matuto at yung knowledge. Kasi being a teacher is not about the money. It is a commitment. The respect, the love that you get from your students, it is a fulfillment. Contentment ba sa buhay? Parang yun. So, ang pangarap ko ay maging isang teacher. So, yung admit all, since ang school namin, especially Margarito, located siya sa remote area or sa rural. Napakahirap sa amin na mag-travel pa para lang makapunta sa mga university. Especially gusto namin na magandang university sa Manila. Napakahirap talaga. Ibig na yung pera namin is ipangkakain namin, ipapamasahin ko na namin. So yung admit all, one of the easiest way siya para malaman namin yung mga discount or yung mga university na pwede namin pasukan. So napakagandang tulong niya, lalong-lalo na sa mga senior high school ang Margarito. And it is highly recommended sa mga grade 12 na gustong-gusto talagang mag-aral sa Manila. And paano ko ba siya i-recommend? I-recommend ko siya sa paraan na for example, maglulunsad kami ng isang program. Sasabihin namin kung ano yung mga benefits at advantage na makukuha nila kung meron silang admito. Come to think of it, i-online mo lang yung sarili mo dun sa isang website, then hindi mo na kailangan pumunta pa dun sa place ng university. Mag-click ka lang ng password and username mo, malalaman mo na kung sa university mo gusto pumasok. So, napakalaking tulong sa aming mga mag-aaral. Once again, my name is Eloisa Holyari Salestra, a batch valedictorian of Margarito A. Gobic Memorial National High School.